Good morning. Good morning, people. Magbe-breakfast muna tayo, guys. Kasi masarap ang breakfast ko. Gumawa kasi ako, guys, ng rice cake. Instead na bigas, ang kakainin kanin, and mag-rice cake na lang tayo. Dami ng almusal ko, guys. Hindi lang yan. May tinapay pa ako. Oo, di ba? Tapos ito, guys. Black coffee without sugar. Ipaglalaban ka kasi matapa. Pero promise, guys, ang sarap talaga, guys, pag uminom ka ng black coffee. Kung lalo na halimbawa, medyo masakit-sakit ang ulo mo, guys. Talaga, pag masakit-sakit ang ulo mo, mawawala yung sakit ng ulo mo pag uminom ka ng black coffee. Basta wag ka lang mag-sugar. Ganun yung, guys. Kaya naman, mag-almusal na tayo, guys. Hindi masamang mag-almusal ng marami sa umaga kasi nga, napagod tayo, napuyat, nagutom, magdamag tayong natutulog, kaya gutom na gutom tayo, kaya kain na tayo. Sarap. Pero parang dessert ko lang yan kasi matamis. Mas gugustuhin ko talaga ito. It's sliced bread with eggs. Pakawali ko lang ito tinastagal. Kwentong OFW, guys. May sisira ko sa inyo. Hinay-hinay lang yung pagkain ko kasi nga yung nahirinan ako. Ngayong umaga, guys, may kakaibang nangyari sa akin na hindi ko malilimutan talaga, promise. Alam nyo, guys, pagkagising ko ng umaga, ibubati na namin si mama, ihiga na namin yung alaga namin sa upuan. Ayun. Si Evelyn naman nasa CR. Ngayon, ang yabang ko, mag-isa ako nagbuhat. Hindi ko pala nailak yung aking wheelchair. Ayun. Pagbuhat ko sa alaga ko, umikot yung wheelchair. Hindi ko pa siya naiilag, hawak-hawak ko. Grabe, kontek na kaming mabarog sa simento. Buti malakas ang perso ko, guys, kasi hawak-hawak ko siya, yakap-yakap ko siya bago ko yan. Kasi may yung wheelchair, umikot lumayo. Kaya talaga, hindi biro talaga, guys, yung trabaho ng caregiver, kung alam nyo lang, hindi ganun ka safety yung buhay naming mga caregiver dito sa kahit saan sulok ng mundo. Kaya hindi talaga, hindi basta-basta yung buhay ng mga caregiver, kung alam nyo lang. Kasi kung nalaglag yung alaga ko, guys, kung naalpasan ko siya, kawawa talaga. Baka nabarog yung ganun niya o baka nabasag yung ulo niya dahil ang bigat niya 50 kilo siya. Tapos ayun na nga, 50 kilo din ako. Kaya hindi ko siya masyadong na persuhan kasi nga, siyempre, ang bigat. Tapos yan, ako naman ay sumakit ng todo yung likod ko ngayon dahil sa pamumwersa. Ay, grabe, ang karanasan ko ngayong umaga. Ang nakakatawa, guys, si Evelyn nasa CR. Tapos ayun, hindi pa tapos yung ginagawa niya. Pagsigaw ko, sabay takbo niya. Kaya nakakatawa talaga siya. Natawa ako sa kanya dahil tumakbo. Tumakbo siya
without nothing talaga. Grabe. Alam niyo na kung anong nangyari at kung anong ginawa niya sa CR. Napagsigaw ko ay talagang takbos para matulungan lang ako. Ay, grabe. Hindi ko talaga malilimutan yung nangyari ngayong umaga. Ayun na nga guys, yun yung karanasan ko ngayong umaga talaga hindi ko malilimutan. Anyway, ituloy ko na yung pagkain. Kasi exercise ko lang itong likod na to para ito'y bumalik sa dati. Alam niyo guys, nung araw, nung yung alaga ko iniakit baba ko pa namin, dalawa din kami. Nangyari sa akin guys, hindi ako hindi ko maigalaw yung, hindi ako makaupo, masakit yung likod ko. Grabe, yung palang likod ko, pala siya, nag-8-8 pala. Yun ang mahirap sa Kaya yung gumagamit na ako ng supporter pag nagbubuhat ako, tapos exercise. Kasi sabi ni doktor, babalik lang yung pagka-8-8 ng likod ko kung i-exercise ko ng i-exercise. At saka yun, umiinom ako ng gatas na Anlin para syempre yun ay protection sa aking mga buto. Kasi kung hindi natin maproteksyonan yung buto natin, baka pagdating ng panahon ay magiging kuba tayong gano'n, no? Diba? Kawawa talaga yung matatanda na walang protection sa mga buto. Kaya kailangan natin proteksyonan yung ating katawan para pagtanda natin ay hindi tayo maging lumpo at maging imbalido. Okay lang tumanda tayo, pero sana naman alagaan natin yung ating katawan para pagdating ng panahon na tumanda na tayo ay hindi tayo imbalido. Yun talaga. Kaya ako guys, mahal na mahal ko yung sarili ko kasi hindi nyo natanang tuwing hapon ay tumatakbo. Yun lang yung pag-aalaga ko sa sarili ko. Tumatakbo, nag-exercise. Kain kayo. Ayun yung alaga ko guys. Sa harap ko. Kahit ako kumakain, nandun yung alaga ko. Nanonood siya. Kami kong almusal. Grabe, tingnan nyo guys, pagbubuhat ko ng alaga, yan talaga. Kailangan ko maging malakas. Kasi 50 kilo lang ako, ang bubuhatin ko 50 kilo, di ba? Mabuti si Evelyn, yan, mabigat siya, more than yan. Dumating nga siya dito 63 kilo, pero ngayon na lang siya. 54 or 53. Kain tayo guys. Sinare ko lang yung nangyari ngayong umaga sa akin. Grabe. Hindi ko malilimutan yung nangyari ngayong umaga. Sarap. Iniisip ko pa rin hanggang ngayon. Hindi ko mawala-wala sa isip ko. Paano na lang pala kung bigla ako talagang naalpasan yung alaga ko, no? Tapos kasi nasa ibabaw niya ako kasi karga-karga ko. Paano na lang kung naalpasan ko yun, o diba? Laki ng ko. Laki ng kakaharapin kong responsibilidad. Diba? Kaya ayan. Ang payo ko dun sa kapwa ko caregiver. Mag-ingat kayo guys.
At kung gagamit kayo ng ng wheelchair, ilak nyo yung mga paa ng wheelchair. Kasi yung wheelchair ay pag biglang umikot, yung iuupo mo na lang yung alaga mo, tapos biglang tumansik siya dahil hindi nakalak. Grabe ang ko. Nervous ko talaga guys, grabe. Hanggang ngayon nga kaya ikinakain ko na lang yung nervous ko. Ayun si Evelyn, tapos na siyang kumain. Nauna siyang kumain sa akin kasi maaga siyang nagigising. Pagka umaga, paggising namin, alas 7, nagpapain mo ko ng gamot. Tapos ihiga ko ulit alaga. Tapos aakyat ulit ako sa kwarto ko. Tapos, alam mo na, kung ano-ano ginagawa ko, a-uploadan ko ng Si Evelyn, tapos ng inom ng gamot ng alaga namin, nag-aalmusal na siya. Ako, nalilita ko, kaya lagi kami hindi magkasabay ng almusal ni Evelyn. Tapos ayun na nga, paglababa ko ng 8:45, ayun, inano na namin yung alaga namin. Binuhat na namin. Hindi namin ako lang kasi si Evelyn nasa CR nga. Nagmamadali ako kasi nga, dati ko naman ginagawa kasi yun araw-araw na mag-isa lang ako, tapos nilalak ko yung yung wheelchair. Kaso bigla kong hindi na ilak. Parehas, isa lang yung nalok. Ay, grabe. Grabe guys yung karanasan ko ngayong umaga. Hindi ko malilimutan. Kain. Kain na lang yan guys. Pustiso yung kabila. Kaya persado yung nasa harap na hindi pustiso. Ano ba yan? Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan yung mga caregiver dyan sa isinare kong karanasan ngayong umaga. Sana may natutunan kayo sa akin kung paano alagaan yung ating kalusugan bilang isang OFW, isang caregiver. Kasi mahirap na tumanda tayo na tayo ay invalido at kawawa yung mag-aalaga sa ating pagdating ng panahon. Mas maganda na yung tayo ay tumanda na normal yung katawan natin kaysa na tumanda tayong invalido. Kaya naman habang maaga, alagaan natin yung ating mga buto-buto. Yan, maraming salamat sa panonood. I love you all. Bye everyone. Love you all.